Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Dora and the Search for Soldorado. Halina't simulan na natin. Ang pelikula ay nagsimula sa Amazon Rainforest, isang kagubatan kung saan madalas umulan. Ito ang pinakamalaking gubat sa buong mundo. Ngunit ito rin ang pinakakaunting na pag-aralan, hanggang sa ipinanganak ang isang dakilang manlalakbay na si Dora. Mula pa noong dumating si Dora sa mundo, nais na niyang tuklasin ito. Ngunit lagi siyang pinipigilan ng kanyang ina dahil siya ay masyadong bata para pumasok sa gubat. Kasama ang kanilang pinsan na si Diego, nangangarap sila ng mga mahiwagang pakikipagsapalaran. Laging sinasabi ng kanilang lolo na kahit saan man humantong ang kanilang paglalakbay, kailangan nilang tandaan ang kapangyarihan ng alo. Ang ibig sabihin ng alo ay pagkakaisa, ito ang nag-uugnay sa kanilang lahat. Namamangha si Dora sa laki ng kagubatan at tinanong niya ang kanyang lolo kung minsan bang naliligaw ito. Tiniyak ng kanyang lolo na hindi siya kailanman maliligaw habang nag-e-explore, at kung kinakailangan niyang makahanap ng daan, tumingin lang siya sa tsaka sa kalangitan. Naniniwala ang mga Inca na parang mga mapa ang mga bituin. Ang mga hugis nito ang nagtuturo sa kanila papasok sa gubat. Ikinwento rin ng kanyang lolo ang tungkol sa isang mahiwagang bituin na nahulog mula sa langit at nagbigay ng buhay sa gubat sa ibaba. Tinawag ito ng mga Inca na Salado, na ang ibig sabihin ay gintong araw. Ayon sa alamat, ito ay nakatago sa gubat at may kapangyarihang tumyupad ng mga dalisay na kahilingan. Tinanong ni Diego si Dora kung ano ang kahilingan niya, at sinabi niyang ang hiling niya ay mahanap ang Salado para makapag-explore sila ng magkasama habang buhay. Binigyan siya ng kanyang lolo ng isang mapa, dahil bawat manlalakbay ay nangangailangan nito. Nang buksan niya ito, blanko ang loob, pero sinabi ng kanyang lolo na ito ay isang espesyal na mapa. Saan man siya nais pumunta, dadalhin siya nito roon. Isang araw sa gubat, nakakita si Dora ng isang sugatang unggoy. Binigyan niya ito ng laruan na bota habang nagpapagaling ito. Nang matuklasan niyang nawawala ito, pinangalanan niya itong Boots at dinala pa uwi. Ngunit napagtanto ni Dora na siya rin ay nawawala, kaya tinanong niya ang mapa, at itinuro nito ang tamang daan. Pagkalipas ng 10 taon, ganap ng dalaga si Dora. Pinagtibay niya sa sarili na iyon na ang araw na matatagpuan niya ang Soldorado. Binati niya ang bawat miyembro ng kanyang pamilya at muling nakasama si Diego upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Nahanap na ni Dora ang lahat ng kuweba sa paligid, at ang kuweba na pupuntahan nila ay ang huling nasa listahan. Naniniwala siyang sa huling lugar na hahanapin mo, doon mo makikita ang hinahanap mo. Pagdating sa kuweba, naramdaman ni Diego at Boots na hindi magandang pumasok dahil sa mga babala sa paligid. Ngunit nanatiling positibo si Dora. Pumasok sila ni Diego sa kuweba at habang tinitingnan niya ang mapa, natuklasan niyang may palatandaan tungkol sa Soldorado sa loob. Nahulog si Dora sa isang hukay at doon niya natagpuan ang isang espesyal na kayamanan. Nang kunin niya ito, nagsimulang magliyab ang buong kuweba. Tumalon si Diego gamit ang tali para iligtas si Dora, ngunit sa proseso ay nahulog ang kanyang mapa sa apoy. Habang kumakain, napansin ng pamilya na malungkot si Dora. Sinabi ni Diego na nawala ang kanyang mapa, ngunit sinabi ng pamilya na marahil ay hindi na niya ito kailangan, dahil kilala na niya ang gubat ng higit pa kaysa sa anumang mapa. Ngunit naniniwala si Dora na espesyal ang mapa. Ibinigay ito sa kanya ni Abulito, at ito ang dahilan kung bakit siya isang tunay na manlalakbay. Para sa kanya, tapos na ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Pinuntahan siya ni Diego sa kanyang tahimik na lugar para pasayahin siya. May dala siyang balita, si Camila the Crusader na ngayon ang bagong tagapamahala ng Jungle World. Naisip ni Dora na ito na marahil ang bago niyang direksyon. Plano niyang magtrabaho kasama si Diego sa Jungle World para makilala si Camila. Kinabukasan, naging empleyado si Dora ng Jungle World. Nakilala niya si Camila at sinabi rito na isa siyang tagahanga. Ibinunyag ni Dora na si Camila ang dahilan kung bakit siya nagtrabaho doon, sa pag-asang makahanap ng bagong pakikipagsapalaran. Tinanong niya si Camila kung bakit ito tumigil sa pag-e-explore, at sinabi nitong, tulad niya, pumunta rin siya sa Jungle World para sa bagong pakikipagsapalaran. Nagsimula agad sa trabaho si Dora bilang tour guide sa gubat, kasama ang kasamahan niyang si Nia na tila walang pakialam. Habang ipinapaliwanag niya ang tungkol sa mga hayop, napagtanto niyang peke ang lahat. Pati tunog ng hayop ay galing sa mga speaker. Tinanong niya si Nia kung nasaan ang totoong mga hayop. Sinagot siya nitong nasa totoong gubat ang mga iyon at pinayuhan siyang sumunod na lang sa script. Naburyong ang mga turista sa pekeng karanasan, at ang ilan ay humiling ng refund.
Kinagabihan, tinanong siya ni Diego kung kumusta ang unang araw niya. Sinabi ni Dora na kakilakilabot, may tumapon pa ng churro sa kanya. Habang may gustong sabihin si Diego, naalala ni Dora ang badge na naiwan niya sa tram. Bumalik siya at napansin ang ilang armadong lalaki, kaya sinundan niya ang mga ito. Nagulat siya nang bigla siyang gulatin ni Diego, na nagtanong kung bakit siya nasa bawal na lugar. Nakita nila ang mga lalaking nag-uukay sa makasaysayang lupa ng walang respeto, mga magnanakaw ng kayamanan. Sinabi ni Diego na dapat nilang hanapin si Camila, ngunit laking gulat nila nang matuklasang si Camila pala ang pinuno ng mga magnanakaw. Ipinakita ng mga tauhan ang ginto kay Camila, ngunit tila mas may mahalaga siyang hinahanap, ang pulse heiress ng emperador. Ito raw ang susi sa paghahanap ng Sol Dorado. Nangako siyang ibibigay sa kanila ang lahat ng ginto kapalit ng pulse heiress. Mayroon ding alagang sorrow si Camila na si Swiper na tumutulong magnakaw. Agad umuwi si Dora at sinuri ang isa sa kanyang mga libro. Natuklasan niyang iniwan ng huling emperador ng Inca ang gintong pulse heiress bilang susi sa Sol Dorado. Dahil alam na niyang nakabaon ito sa ilalim ng Jungle World, plano niyang maukay ito bago pa man makuha ng mga magnanakaw. Tutol si Diego dahil delikado ito. Pero para kay Dora, ito na ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay. Kinabukasan, habang break niya sa trabaho, sinamantala ni Dora ang pagkakataon para pasukin ang bawal na bahagi ng Jungle World at magsimulang maghukay. Nakita niya ang mga tauhan na may dalang isang kahon ng kayamanan. Hindi nila ito binuksan, kundi dinala sa archives, dahil si Camila lang ang may karapatang buksan ang unang nakitang kayamanan. Gamit ang kanyang badge, nakapasok si Dora sa archives. Doon ay nabunggo niya si Diego, na linawing hindi siya naroon para tumulong kundi para siguraduhin hindi sila mapapahamak. Sa wakas, nahanap ni Dora ang kahon. Ito ay nakalak pero napagtanto niyang ang espesyal na kayamanang nakuha niya noon sa kuweba ay siya palang susi. Nang buksan ni Dora ang kahon, natuwa sila nang makita ang pulse heiress ng emperador sa loob. Bigla itong kumabit sa pulso ni Dora na parang magnet, at bigla rin siyang nagkaroon ng bisyon kung saan matatagpuan ang Solado. Narinig nila si Camila na paparating kaya agad silang tumakas palabas ng archives. Natagpuan ni Camila ang kahon na wala ng laman at galit na inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ito. Sinabi ni Diego kay Dora na, kailangan nilang ibigay ang pulse heiress dahil mapanganib ang mga taong ito, ngunit sagot ni Dora na iyon nga ang dahilan kung bakit kailangan nila itong ilayo sa kanila. Habang tumatakas, pinigilan ng pulse heiress si Dora sa paggalaw. Napagtanto niyang pinuprotektahan lang siya nito dahil nasa harap na nila sina Camila at ang mga tauhan nito. Dumating sila sa isang tour ride at pinaalis ang mga turista roon, sinabing kanselado ang tour. Napansin ni Dora na may kakaiba sa pagkikita ni Diego at Nia. Ibinunyag ng pinsang kapatid ni Nia na si Sonny kay Dora na si Diego ay dating nobyo ni Nia. Narinig ni Nia mula sa radyo na pinapaalalahanan ang lahat ng empleyado na pigilan ang isang partikular na babae na makaalis sa parke, at ang paglalarawan ay tugma kay Dora. Tuwa si Nia dahil sa wakas ay may kakaibang nangyayari sa lugar, kaya nagpasya siyang tumulong kina Dora at Diego na makatakas. Nagsimula ang habulan nang makita ni Camila si Dora na may suot na pulse heiress at pinahabol niya ang kanyang mga tauhan. Ibinigay ni Dora kay Diego ang kanyang backpack kung saan nakita nito ang tirador at ginamit ito laban sa mga tauhan ni Camila habang si Dora ay gumamit ng mapa para ituro ang daan kay Nia. Nakakita si Sonny ng blow dart sa backpack ni Dora pero aksidente niya itong naiputok kay Diego na naging sanhi ng pagkaidlip nito. Sinundan sila ni Camila gamit ang bisikleta, ngunit napadulas siya sa tubig at lamusong sa pool. Naitakas ni Nia ang grupo at ginaisang nila si Diego. Nakarating sila sa gubat ngunit nasira ang kanilang sasakyan. Ipinakilala ni Dora kina Nia at Sonny ang kanilang misyon at sinabi na ngayon ay isa na silang grupo. Si Dora ang tagahanap, si Diego ang tagaligtas, si Nia ang tagabigay ng paunang lunas, at si Sonny ang katulong. Samantala, dumating din sina Camila sa gubat. Sa tulong ng kanyang sorrow, nalaman nilang tinatakpan ni Dora ang kanilang mga bakas. Kilala na ni Camila si Dora bilang eksperto sa pag-e-explore at hindi na niya ito muling mamaliitin. Habang naglalakbay, muling nakasama ni Dora ang unggoy niyang si Boots na nagbabala na malapit na sina Camila. Nakarating sila sa isang libingan. Nagbigay ng tip si Dora na huwag kailanman hilahin ang mga misteryosong lever. Ngunit bago pa niya matapos ang babala, hinayla ni Sonny ang isang lever at nagsimulang gumalaw ang mga pader papalapit sa kanila.
Naisip ni Dora na kailangan nilang pumasok sa loob ng libingan dahil nais ng mga Inka na ailay nila ang kanilang sarili para sa kayamanan, isa itong pagsubok. Nang humiga sila sa mga nicho, bumagsak sila sa isang malalim na hukay. Doon nila natagpuan ang isang palamuti para sa Pulse Eres. Nang ikabit ito ni Dora, nagkaroon siya ng panibagong bisyon kung saan makikita ang susunod na clue sa paghahanap ng Solado. Pagsapit ng gabi, iminungkahi ni Diego na may magbantay habang natutulog ang iba. Nagboluntaryo si Sunny ngunit ilang minuto lang, natulog din siya kasama ng iba. Biglang dumating ang Zorro ni Camila sa kampo at sinubukang kunin ang Pulse Eres ni Dora ngunit hindi niya ito nakuha, sa halip, ninakaw niya ang backpack. Kinabukasan, nang matuklasan nilang nawawala ang backpack, iminungkahi ni Diego na umuwi na lang sila dahil hindi sila makakasurvive sa gubat nang wala ito. Ngunit tumanggi si Dora na sumuko. Umalis si Diego ngunit biglang umalis ang Pulse Eres sa braso ni Dora at lumipat kay Diego, hinayla siya pabalik. Sinabi ni Dora na pinili siya ng Pulse Eres, siya ang susunod na pinuno. Nang subukan niyang tanggalin ito, pinarusahan siya ng Pulse Eres. Kumalma lang ito nang pumayag si Diego na ipagpatuloy ang paglalakbay. Tinanong ni Dora kung bakit tila wala na siyang gana sa pakikipagsapalaran. Ibinunyag ni Diego na hindi talaga iyon ang gusto niya, may sarili siyang pakikipagsapalaran. Natanggap siya sa New York College of Zoology, nagtrabaho siya sa Jungle World para makapag-ipon. Ang flight niya ay ngayong araw, at kung hindi siya makasakay, mapupunta sa iba ang pwesto. Umiyak si Dora dahil pakiramdam niya hindi na siya si Dora the Explorer nang wala ang kanyang mapa. Ngunit sinabi ni Diego na 2 araw lang ang nakalipas nang madiskubre niya ang mahiwagang Pulse Eres, at kahapon ay sumisid siya sa Grave of Bones. Lahat ng iyon ay patunay na isa siyang tunay na explorer kahit wala ang mapa. Sabi ni Dora, kaya niya nagagawang tumakbo sa mga pakikipagsapalaran ng walang takot ay dahil laging andyan si Diego para iligtas siya. Nawala na siya ng lahat at ayaw niyang mawala pa ito. Tiniyak ni Diego na hindi siya kailanman mawawala, saan man sila dalhin ng kanilang paglalakbay. Biglang ipinakita ng Pulse Eres kay Diego kung saan naruroon ang Solado. Nang ibahagi ni Dora sa grupo na nasa Temple of Light ang Sol Dorado, dumating si Camila at ang kanyang mga tauhan at pinalibutan sila. Ipinag-utos ni Camila na putulin ang mga braso ni Diego para makuha ang Pulse Eres, ngunit natunaw ng Pulse Eres ang kanilang espada. Galit na itinulak ni Camila si Dora mula sa bangin at dinala si Diego at ang iba sa Temple of Light. Ngunit nakarating sila sa isang dead end, hindi nila mabuksan ang templo dahil kailangan ng susi. Samantala, nagising si Dora mula sa pagkahulog at lumitaw ang mga espiritu ng mga Inka. Sinabi nilang saan man niya gustong pumunta, pumikit lang siya at isipin ito, dadalhin siya roon ng mapa. Napagtanto ni Dora na siya pala ang mapa sa buong panahon. Sa kabilang banda, natagpuan ni Camila ang gate ng templo ngunit nalungkot ng matuklas ang kailangan ito ng susi. Palihim na pumasok si Dora at sinenyasan si Diego na nasa kanya ang susi. Gumamit si Diego ng tali para itali si Camila at ang kanyang mga tauhan. Na-knockout ni Sunny ang isa gamit ang bato. Ginamit ni Dora ang susi para makapasok sa templo kasama ang kanyang grupo, ngunit nakahabol pa rin si Camila. Tinanong siya ni Dora kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit tumigil siya sa pagiging Camila the Crusader? Sumagot si Camila na tumigil siya nang tumigil ang mundo sa paniniwala sa kanya. Taon na ang nakalipas, nadiskubre niya ang libingan ni Indy Kanchcha, na dapat sana ay ang pinakamalaking tagumpay niya. Isang televised event ito, ngunit walang laman ang libingan nang buksan niya ito. Tumalikod sa kanya ang mundo at tinuwanan siya. Pinaunawa ni Dora kay Camila na hindi ang mga kabiguan ang bumubuo sa pagkatao niya. Sumama si Camila sa kanilang grupo para hanapin ang Sol Dorado. Sa wakas, natagpuan nila ang Sol Dorado. Inalok ni Dora kay Camila ang kahilingan, ngunit sinabi ni Camila na kay Dora iyon. Ngunit napagtanto ng lahat na natanggap na nila ang gusto nila, maliban kay Diego na nawala ng pwesto sa New York program. Gamit ang Solado, nakuha muli ni Diego ang pwesto niya, at nagpaalam ang lahat sa kanya habang ipinagpatuloy ni Dora ang kanyang pakikipagsapalaran. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Kung mahilig kayo sa animation movies, mag-subscribe sa channel na ito at patuloy na manood.